Welcome to Donmar TV News Channel. Inamin na rin ng sikat na trainer at Hall of Famer coach na si Freddie Roach na ito na ang panahon para magretiro ang kanyang best boxer student o best boxing student na si Manny Pacquiao. Ayon kay Roach, nangangamba siya at natatakot na baka ito na nga ang huling laban ni Pacquiao matapos na lumasap ng pagkatalo sa Cuban champion na si Yordenis Ugas nitong nakalipas na linggo. Sinabi ni Roach, napatagal na ring panahon na kasama niya si Pacquiao at sa naging performance nitong nakalipas na linggo, hindi ito kumbinsido o katulad ng huling laban kay Keith Thurman noong taong 2019. Paliwanag pa ni Freddie Roach bilang best fighter. Masaklap sabihin na magretiro na si Pacquiao. Ayaw nitong makita na mangyayari ito. Pero ang panahon talaga ang makakapagsabi. Sa huli, anya, ang fighting senator pa rin ang magdedesisyon. Samantala, ang kababata naman ni Pacquiao, ang isa rin sa malapit na trainer na si Boboy Fernandez, pwede pa raw lumaban ang 8th Division World Champion at babawi raw ito. Samantala, ngayong araw ay magpapa-check up po sa kanang mata si Pacquiao habang doon po siya ngayon sa Los Angeles, California. Habang yung kaliwang mata po ni Pacman ay nangailangan ngayon ng 5 tahi matapos tamaan ng mga jabs nito nga si Yordenis Ugas. Against Ugas, talaga kailangan natin ng galaw. Di ba? Yung dati galaw kaya nga po kanina po sinasabi ko, hindi natin kailangan pumunto sa harapan. Kailangan natin gumalaw, puntos-puntusan lang natin. Pero gumagano na siya eh. Kasi ibig sabihin nun, hindi lang siya makapagsalita pero tinuturo niya na yung dalawang paa niya. Pero hindi siya maka-side to side, no? Hindi kasi pag once tayo nag-side to side, so yung legs natin kailangan gumalaw. Pero hindi tayo pwedeng magkaroon ng malaking dahilan. Talo, tanggapin natin. Babangon tayo ulit. Hamstring na kasi dito na sa likod, yung muscle natin sa paa, sa ibabaw. He told you that he had cramps? From which round? Start ng 4 rounds kasi, nandun na eh. So sabi ko sa kanya, subukan muna natin na wag masyadong gumalaw. Tumarget-target na tayo pero nandun na talaga. Every time na magbitaw siya ng suntok, syempre, kailangan niya i-twist yung legs niya. So, yung dalawa ba? Dalawang pa. Pero, both, lahat may hamstring. Pero, Hindi ba na-anticipate yan sa training? nandun na tayo, pero yun nga ang sinasabi ko nga minsan. Hindi natin masabi pagdating natin sa baba ng ring. Bigla na lang yan lumalabas eh. Sabi ko nga okay lang kung dito lang sa baba. Paa na. So, pag ginalaw niya yung sa baba niya, yung paa na mismo, yung dito sa legs niya na mismo namasi ng nagkakarams na. So, From round 4? From round 4. So, From the hamstring, bumaba ba sa calf? yeah. Sa cup nag-umpisa. Sa cup siya nag-umpisa sa right side. So, kaya nung pumasok nga ako nung 4 rounds. So, pag umpisa doon sa cup niya, pataas na yon hanggang dito sa likod na yung hamstring na tinatawag natin. So, no doubt tayo doon, wala na tayo pwedeng dahilan. Gabi ni Ugas ngayon. So, subukan natin uli. Di ba? Sa tingin mo, last na ba ito ni Manny o hindi pa? Hindi pa oras para isabi niya yung glove sa ibabaw ng ring. Una sa lahat po, pagdating ko kay Senator Manny Pacquiao, I just want to congratulate the person. Okay? Ihiwalay ko po ang pagiging boksingero niya at politiko niya. Alam nyo, mga kapatid, mga kababayan, Manny Pacquiao, maganda naman po ang nagawa niya pagdating sa boxing. Talaga hong dahil sa kanya nakilala po ang Pilipinas sa larangan ng boxing. Sa katunayan nga, pagka ikaw pumunta sa ibang bansa at nalaman nilang ikaw ay Pilipino, dalawa lang ang sinasabi nila. Ito, walang biro ito Sabi nila, Pacquiao, Pacman, Pacman. Ganun sila. Totoo yan. At saka, I love your president. Ganun. Kahit sa mga Middle East, sila ho talaga. So ako, I give credit to Senator Manny Pacquiao for being a good boxer. So congrats pa din. Actually, hindi ko napanood ng buong-buo yung video, yung kanyang boxing. Pero alam nyo, sabi ko nga tama yung mga analyzation ng ibang mga tao na talaga nga naman medyo may edad na si Senator Manny Pacquiao. Siyempre pag may edad ka na nga naman una-una ang laki nung si Ugas ang laking alimaw tsaka feeling ko ang haba ng kamay nun. Totoo, parang ang haba-haba ng kamay ni Ugas yung talagang pagkag-shoo.
Ang haba ng kamay nun. At saka mas matangkad sa kanya. Sabi ko lahat ng part doon medyo dihado si Pacquiao. Pati yung edad pa, lalo na yung edad, di ba? Gayunpaman, ako, alam mo, natuwa ako kahit papaano hindi bumagsak si Pacquiao. Actually, yun na ine-expect ko na bumagsak si Pacquiao Dahil wala mahaba yung tao, mahaba yung kakalaban niya at saka matangkad. Kaya for that, I congratulate him for being a boxer. Jake Arzobal, I admire him, love him, respect him as a boxer, but no politician, don't like people around getting... Oo nga, yan ang hindi ko gusto. Yung politika, ibang usapan yon. Okay? Pero ito ang tanong. Dalawa ang tanong dyan Ha? Number 1, dapat na ba siyang mag-retire as a boksingero? Ako, una, I would say, sana noon pa. Noong panay panalo siya, sana doon siya nag-retire. Siguro, baka nung umabot siya ng 40, dapat doon na siya nag-retire. Kasi nga, alam naman natin pag boksingero, pagka tinamaan ng ulo niya, umaalog yan Alam naman natin may mga istorya na pagdating mo sa pag nasuntok yung ulo mo, medyo alam na natin yung utak, medyo naalog na, di ba? Pag nga tayo mga bata nauntog, gumaganon-ganon pa tayo. Ano yan, binabalik ko. Di ba, ang dami natin paniniwala nun? Ginawa naman tayong tanga ng mga magulang natin, Pag nauuntog tayo, di ba, ewan ko, sino umabot doon? Ngayon, hindi natin ginagawa ng mga bata yan. Yung pag nauntog ka, di ba, nauntog, aray, ganun mo yung mga ulo mo para bumalik. Mas lalo ko nahilo nung ginanong ko yung gibago. Sinong gumaganon? Tapos yung nga yung kamay niya yung gumaganon-ganon pa pag nauntog. Di ba? Ano kaya si Pacquiao ilang beses niyang ginanon yung ulo niya kasi ilang beses nasuntok wala naman siya, no? Bakit? Na ilang beses nasuntok, ilang beses siyang gaganon-ganon. Hindi, pero totoo, sana talaga nag-retire na itong si Pacquiao, di ba? Bilang boksingero, noon pa sana mga 40 pa lang nag-retire na siya. Ang daming ganyan, ang daming naloko na magulang, Ayan, ang daming nagtaas ng kamay. Naloko rin kayo ng nanay nyo. Ewan ko ba kung saan nila napilit yun? Napulit yung ganun. Diba? Totoo naman. Dapat mag-retire na si Pacquiao. At the same time, ito honest ako, dapat mag-retire na rin muna siya sa politika. Kasi sa totoo lang kita naman natin ng kasaysayan. Natalo siya sa ilang beses na siyang natalo Pagdating sa labanan, pati dito sa PDP pa lang Kitang-kita mo na kung papaano niya nilabanan. Remember, to be a president, remember this to be a president, there are small battles in your life na you have to win for you to deserve na mapunta doon sa pinakamataas na inaasam-asam ng politiko. You have to win that battle sa mga ibaba mo. Katulad nga ni Pangulong Duterte, di ba? Simula pa lang bilang mayor, congressman, mantakin mo saan ka nakakita ng mayor na nung bandang uli wala na talagang kumakalaban sa kanya? Bakit? Wala sayang lang ang pera. Kasi nga, hindi lang siya dahil sa Duterte yan. Hindi ganun. Dahil sa walang makatalo sa kanya pagdating sa pagsiservisyo sa kanilang lungsod. Kaya kahit sinong lumaban sa kanya, mapera man o sabihin na natin, hawak man sila ng kasalukuyang administrasyon, hindi matalo-talo si Pangulong Duterte noon bilang mayor ng Davao. Nag-congress na nga siya. Di ba? Nagpahinga siya kasi after how many years of being a mayor, nagpahinga siya. Nag-congressman naman siya. Pagbalik niya, ibinoto pa rin siya ng taong bayan. Kasi nga, there are small battles bago niya inabot yung pagiging presidente. Si Pacquiao, may mga small battles siya. Ito na nga lang sa PDP,
yung labanan dyan sa girian dyan sa PDP, eh hindi niya nga may panalo yung mga kalaban niya doon. Doon pa lang, yung pagiging leader niya, wala na kaagad. So ako, ang suggestion ko nga, sabi ko nga, ito lang ang nasa isip ko. Ang suggestion ko talaga, dapat itong si Pacquiao, mag-retire din muna sa politika. Kasi maling-mali ho yung kanyang pasok sa politika. Nung una, ang dami na nga sinabi sa kanya na panayang absent mo sa Congress. O, di ba? Marami nagsabi sa kanya. Sabi niya, nung pag siya naging senador, hindi na siya lalaban. Ano nangyari? Naging senador siya, laban pa rin siya ng laban. So, ang dami rin niyang absent. Hindi niya rin napatunayan na okay siyang senador. Mga batas, wala halos siyang, wala masasabi nating significant na law na author ito at nasa masasabi nating kanyang-kanya. O, di ba? Hindi katulad ng Malasakit Center na si Senator Bongo na kanyang-kanya talaga. Masasabi mo ito mula umpisa pinaglaban niya to hanggang pumasok sa Senado. In 3 years nagawa niya yun. Etong si Pacquiao wala. Olat. Lahat ng pasukin olat. Medyo siguro kung ganun na, baka naman maganda, magretiro ka muna. Ito suggestion ko lang naman sa kay Pacquiao, magretiro ka muna. Tapos, tulungan mo yung taong bayan without being a politician. Kasi sa totoo lang, basang-basa ka na eh. Madaling salita para ka ng hindi naman, pangit pakinggan, pero ito yun. Para ka ng laspag na isda, alam mo yun. Pasensya na, pero yun eh. Hindi ka magustuhan ng tao, feeling ng tao, hindi ka karapat-dapat. Para mo ma-turn over yan into tigil ka sa politika. May pera ka naman, mayaman ka naman, tumulong ka. O, tapos wag kang tumakbo, sabi ko sa iyo. Tapos bigla kang bumalik. Bawin-bawi mo sigurado. Sabihin, medyo apak-apakan mo lang po muna yung ambisyon nyo. Magpaka-humble muna ho tayo. Sir, sabi nga di ba? Mahilig ka naman din sa Biblia, Senator Manny. Sabi nga sa Biblia, di ba? Huwag mong iangat ang iyong sarili, doon ka muna sa baba, hayaan mo Diyos magangat sa iyo. Dahil darating ang panahon, nakikita naman ng Panginoon yan eh. Kung talagang ang puso mo para tumulong sa mga kababayan natin, makikita ng Panginoon yan at sigurado kung iaangat ka. Ang problema, nauna yung pangarap. Nauna yung ambisyon bago yung gawa eh. Mahihirapan talaga tayo niyan, Brad. Ha?